Alright, so mga kababayan, mga ka-Golden Boy, narito ang isang artikulo galing sa Sunstar. Ito'y nagsasabi kung bakit sobrang takot ni Amy Marcos na nagiging ombudsman si Crispin Remulla. So ito, sabi ni Senador Amy Marcos, there is a plot to install Justice Secretary Jesus Crispin. Meron daw plot. Sino ba nang nag-plot niyan? Siyempre, kung ang nag-plot niya ay presidente, gawain ng presidente yan kung sino ang gusto niyang ombudsman. Ito ay dahil pwede daw sila makulong. Ito, as the next ombudsman, a move she warned could be used to pursue legal cases and potentially jail Duterte's family and allies, including Vice President Sara and herself, Amy Marcos. So, totoo naman yan. Kung sino naman yung may mga kasalanan talaga sa gobyerno, ay talagang mananagot yan sa ombudsman. Dahil hindi nag-function ngayon ang hindi nag-function ang Senado. Yung kaso ni Sara na impeachment ay binasura. Ang Kongreso ay hindi rin gaano. Ang Supreme Court ay hindi rin gaano dahil nga makadigong. So ito na yung alas ngayon ni PBBM, si Remulla, dahil meron palang napakalakas na kapangyarihan ng parang autonomous Hindi makokontrol ang ombudsman, hindi makokontrol ng Senado, ng Kongreso, may sariling pondo. Kaya siya ang number 1 alas, ace of ace ni PBBM, si Remulla sa ombudsman. So ito ang kinakatakutan ni Amy Marcos dahil nga kahit daw yung si Bong Revilla na nakawala, di ba? Na hindi na-acquit yung kaso na 16 kaso na na graft ang corruption, di ba? Ni Bong Revilla ay di ba hindi nawala yung nakaso di ba? Pero pwedeng balikan daw yung ni Remulla. So ito yung kinakatakutan talaga, kaya dakdak ng dakdak ngayon si Amy Marcos dahil nga dito sa sabi nga ni Ronald Llamas na meron nang na-stroke na mga DDS na malaking kasalanan sa gobyerno dahil nga pwede silang balikan ngayon ni Remulla. Ito may pinalabas pa na may sinabi pa si si Amy Marcos na pinipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si BP Inday Duterte bago mag 2027. Ay siyempre makukulong talaga yan kung mapatunayan na may kasalanan, di ba? Makulong talaga yan. Yan ang kinakatakutan talaga nila. Kaya nga ginawa nila, binasuran nila ang impeachment. Kaya ang mga taong bayan ay hindi talaga nakita kung anong kasalanan ni BP Sara, kasi biglang nabasura dahil sa Senado, dahil ang Senado ay DDS, mga kababayan, di ba? Ngayon dahil si Remulla na dito na sila ma-heart attack na to sila dahil autonomous iba ang function ng ombudsman hindi siya nagdepende sa Senado o sa Kongreso. Talagang makapangyarihan. Grabe pala itong ombudsman, Okay, dadako naman tayo ngayon sa DZMM Teleradio at kay Ronald Llamas. Ang talakayan nila ay tungkol sa powers of the ombudsman. Ito yung kapangyarihan ni Boying Remulla ngayon na parang pangalawa pala ito sa presidente. Kaya ito ang video courtesy ng DZMM, atin panoorin. Ng pagsasampa ng sariling kaso. Tatak daw, Sir Ronald. Medyo, pero hindi naman siya surprising Ibig sabihin, from the very start, alam mo na namumuro si Justice Secretary Remulla bilang ombudsman. At ang bilis matanggal ng kanyang mga kaso na sinampa sa kanya dahil tumulong daw siya sa pag-arrest kay ex-President Digong para kunin ng ICC. Mukhang lahat yung kaso na yon ay wala na. Kaya wala nang hadlang sa kanyang pagiging ombudsman
At mukhang nag-take na yata siya ng oath, if I'm not mistaken, sa Presidente. No? Dahil very powerful yung ombudsman, hindi naman yan dadaan sa commissioner appointments. Kaya wala siyang utang na loob sa mga kongresista o sa mga senador. Hindi rin dadaan yung kanyang budget sa Kongreso at saka sa Senado dahil meron siyang fiscal autonomy na tinatawag. So hindi siya manlilimos sa Kongreso para sa kanyang budget. At on his own, motu proprio, pwede siya magsampa ng kaso sa mga government officials, etc. Grabe no, shortcut pala itong ombudsman, mga kababayan. Shortcut. Pwedeng siya lang yung magsampa mag-isa eh. Grabe, motu proprio, sariling investigasyon. Tapos kung mapatunayan niya ay masampaan. Katulad na lamang ng mga bank accounts ni Inday Lustay na sinasabi ni Trillanes. Di ba hindi yun nabuksan dahil wala pang impeachment? Pero sa kapangyarihan pala ng ombudsman ay pwede palang mabuksan yun. Kapag ombudsman ang mag-request sa AMLA o sa mga bangko, ay mabuksan pala yun. Kaya nako, kaya pala halos umiiyak si si Inday Garutay at si Babalina. Si Babalina hiyaw ng hiyaw eh. Dahil ito na pala yung katapusan ng mga kampo ng kadiliman. Dahil nga automatic eh. Kung bank accounts i-request, mabuksan ka agad. Makasuhan ka agad. Hindi na dadaan sa sa Senado na tinatawag na aid of legislation, yung ganun. Pagbubutuhan pa sa Senado eh, kapag katulad ng nangyari sa impeachment, di ba pinagbutuhan at 13 ang bumoto yata, 14. E di natalo ang puwersa ng kabutihan ng puwersa ng kadiliman, di ba? Nabaon, nabasura ang impeachment dahil sa mga itong Chiscodero 13, di ba? 13, kampo ng demonyo eh. Kaya nabasura ngayon, wala silang kawala ngayon kay Boying Remulla. Dahil pwede palang motu proprio, ibig sabihin yung sariling pag-imbestiga ng ombudsman. At hindi na yan dadaan sa Senado at Kongreso, automatic na. Kaya pala, grabe talaga ang mga issue ni tinatapon na issue ni Amy Marcos kay Crispin. Kaya pala, kung hindi man makulong sila Digong doon sa The Hague, kung hindi masintensyahan ay ang ombudsman ang magsintensya niyan pag-uwi dito sa Pilipinas. At yung mga katulad kay Inday Lustay ay may patuloy pa rin ang kaso niya kapag si Remulla na ang kikilos niyan. At yung kay Atong Ang, lagot na yun. Patay na yung kay Boying, yung Atong Ang na yun, mga kababayan. Kaya ito ang ating antabayanan kung ano talaga ang totoong power ng ombudsman, kung kaya niya itong mga malalaking isda sa Senado at sa Kongreso. Okay, balik tayo kay Ronald Llamas at ating mga kaibigan dito sa DZMM Teleradio. At pwede siya magpakulong pwede siya magsampa ng kaso ng plunder at immediately pwedeng makulong yung kanyang sasampahan. Dahil non-bailable yun. So ang dami niyang kapangyarihan na wala yung Blue Ribbon, wala yung ICI, at wala yung TRICOM sa Kongreso. Tama lang pala yung pagpasok ni Boying sa ombudsman, no? Sa pwesto ng ombudsman dahil nga tiklop na yung yung TRICOM, Quadcom, tiklop na eh. Wala na eh. Niligpit na eh kasi nadawit na si Romualdez tsaka Saldico, kaya tiklop na yon. Ngayon, pagdating naman dito sa Blue Ribbon Committee, hawak ni Marcoleta noon. Ngayon di ba, nakuha rin ni Lacson at ni Tito Sen ang presidency sa Senado, pero hindi nagtagal si Lacson eh. Dahil nga mga kakilala niya lang yung mga magnanakaw eh, parang siya. Parang nakonsensya siya eh na baka makulong yung mga kasamaan niya eh. Kaya nag-resign. Kaya wala na yun. Yung tatlo wala na. Blue Ribbon, Quadcom, TRICOM, wala na. Yung ICI ay medyo nabawasan ng isa, no? Yung merong tainga na parang
mga trolls, di ba? Mga Green Goblin na tinga. Kilala niyo yun, di ba? Isang DDS, imbis kinuha ni PBBM, ayaw talaga niyang magtrabaho kay PBBM eh. Ngayon ay putak na naman yung taong yun, yung may tainga na kakaibang itsura. Di ba? Binigyan na ng magandang trabaho. Putak pa rin. Ay meron talagang sayad, di ba? Mga kababayan. So eto na nga, kaya pala sobrang takot talaga ni ni Amy Marcos ni Babalina dito nang malaman ni Amy na ombudsman na si Boying Rimulya parang hinimatay sila lahat eh. Grabe, sabi ni Ronald Llamas, meron daw na stroke. Paano hindi ka may stroke? Grabe pala kapag mag-imbestiga ang ombudsman, parang automatic. Ngayon, bakit walang ingay yung ombudsman na Martires? Parang Marites, no? Martires. Bakit hindi siya nag-ingay? Kasi sinerch ko kanina, nag-research ako kung sinong nag-appoint kay Martires. Ay naku, wala palang iba kundi si Idol Digong, mga kababayan, si Tatay Digonggong ang nag-appoint pala kay Martires noong 2018. Kaya pala ang term pala ng mas matagal pa kaysa presidente. Ang presidente may 6 lang na taon eh. Ang ombudsman ay pero meron pala 7 taon na uupo. Kaya 2018 plus 7, di ba? Kaya matagal na nakaupo diyan si Martires. At magtaka tayo, bakit wala siyang imik? Bakit walang imik itong ombudsman natin? Sa mga kaso nila BP Sara, sa mga kaso ni Escudero, di ba? Ng mga Diskaya, ay hindi pala pwede makasuhan ng Diskaya kasi hindi. Yung mga government officials lang ang kayang kasuhan ng ombudsman. Yung tagalabas, hindi na. So, balik tayo kay Martires. Wala siyang imik. Di ba wala siyang naitulong kay PBBM? Imbis na ang gobyerno ni PBBM ang nagpasweldo sa kanya, wala siyang imik. Dahil nga tuta pala ni Digong itong Martires, dahil si Digong ang nag-appoint. Kaya walang imik, walang silbi. Ngayon nang mag-expire na yung kanyang term, oras na para papalit na ang tao ni PBBM. So ito na yung pagkakataon. Grabing on the right timing talaga ang pagpasok ni Boying Rimulya sa ombudsman. Okay, balik tayo sa balita ng DZMM Teleradio. Ano kayang unang aasahan natin mula dito kay bagong ombudsman na Rimulya? Well, ang tingin ko, Landro, ay up and running siya. Dahil yung TRICOM committee sa House ay tiniklop na more than 2 weeks ago. Tapos medyo in limbo itong Blue Ribbon dahil nag-step down si Senator Phil Lacson. Hindi pa malinaw kung sino papalit sa kanya o kayang punuan yung kanyang mga sapatos. Tapos yung ICI ay hindi naman pumayag na siya ay maging bukas yung kanyang mga investigasyon. At sa pag-resign ni Mayor Magalong, parang may tama sa ICI, nagkaroon siya ng lamat. So sa kanyang klaseng senaryo, ay magiging importante yung ombudsman. Dahil na sa kanyang kapangyarihan at dahil pwede niyan gawin yung mga hindi nagawa ng TRICOM, Blue Ribbon at ICI. So nararapat sa tingin nyo na maging bahagi din siya ng ICI o okay lang na maging independent talaga itong bagong ombudsman para kung ano man yung maaaring magawa ng kanyang tanggapan may magkaroon ng pagsasampa ng sariling kaso itong ombudsman bukod pa doon sa ICI? Pwede siyang makipag-coordinate sa ICI pero mas powerful siya dahil yung kanyang posisyon as ombudsman ay pwede lamang tanggalin through impeachment. Para siyang presidente. He can only be impeached at meron siyang fixed term na 7 years. Tapos marami siyang pwedeng gawin in terms of coordination with other government agencies. Halimbawa, kung may kaso sa Sandigan Bayan, pwede niya i-take over yan kung tingin niya ay karapat-dapat. Halimbawa, yung mga hindi nagawa sa impeachment sa Senate Trial Court, yung pagbukas ng mga bank accounts
ay pwede niyang gawin on his own. Ayan. Pwede niyang utusan ng AMLA, halimbawa, nabuksan ang bank accounts I-freeze. ni Vice President Oo. Sara Duterte Patay on na. his own. No? Oo. Kaya yung kanyang kapangyarihan ay mas powerful kesa dun sa ombudsman or dun sa ICI. Ayan, so klarong-klaro mga kababayan na powerful talaga ang pwesto ngayon ni Boyeng Rimulya. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit gano'n na lamang ang putak ng putak ni Amy Marcos. Dahil sa nangangamba sila Amy na baka katapusan na ng Team Lagim dahil ombudsman na si Rimulya. Kaya nung nakaraang linggo ay pigil talaga si Amy Marcos para hindi magiging ombudsman si Rimulya. Pero ngayon wala na silang nagawa, nandiyan na yan. So face the consequences na lang talaga ito. Markabahala na tong Team Lagim. So baka ito na nga yung katapusan. May katapusan talaga ang lahat ng bagay sa mundo, mga kababayan. Paki-comment sa inyong komento anong masasabi niyo dito sa pag-upo ni Boyeng Rimulya. Bakit takot na takot ang mga DDS, Team Lagim? Paki-comment na lang sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong na yan para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.